Rate adjustments ng Maynilad at Manila Water sa 2026 ating pag-uusapan kasama si Attorney Patrick T., Chief Regulator ng MWSS Regulatory Office. Attorney T., magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ate Joey. Magandang tanghali sa ating mga listeners. Sir, una po sa lahat, gaano po kalaki ang inaasahang water rate increase para sa Maynilad at Manila Water na ipapatupad po sa unang quarter ng 2026? At ano po yung dahilan nito? Okay po. Ang Manila Water po ay magkakaroon po ng adjustment sa kanilang kanilang water tariff. Ito po ay depende po sa iyong consumption. Ang consumption po ng regular rate ay magkakaroon po ng increase mga 30 pesos per month sa mga nagkukonsume ng 10 cubic meters or less. Pag 20 cubic meters naman ay 66 pesos. Pag 30 cubic meter ay 135 pesos per month po ang adjustment. Sa Maynilad naman po, adjustment po ay for those who are consuming 10 cubic meters ay 5 pesos. Pag 20 cubic meters, around 19 pesos. Pag 30 cubic meters, around 39.04. Ang dahilan po dyan ay ang sa Manila Water ay nagkaroon po ng increase ng environmental charge dahil po na they were able to increase their sewer coverage na from 25% to 30%. Kaya po may adjustment po ng environmental charge. Sa dalawan po, bakit po nagkaroon ng increase? Ay dahilan po ay kanilang capex spending. Sana po matandaan ng mga publiko na ito po ay dahil sa 2022 nagkaroon po ng rate rebasing at inutay natin ang increase ng dalawang concessionaires. Ito po ay part ng 5th rate rebasing at ito po ay ang 4th tranche na po. Attorney, para maunawaan po ng ating mga kababayan, bakit po magkaiba yung adjustment sa singil ng Maynilad at saka Manila Water? Gaya po sinabi ko po, sa Manila Water, nagdagdag po sila ng environmental charge ng 5% dahil po na pa-increase nila ang kanilang sewer coverage from 25% to 30%. Yung Maynilad po ay 25% po ang sewer coverage nila. Yung Manila Water ay nasa 30% na po. Yun po ang malaking diferensya ng dalawa. Paano po matitiyak, attorney, na yung itong dagdag po sa singil po sa tubig ay magagamit po para po mapaunlad po yung serbisyo ng concessionaires? Tama po yan. Yan po ang trabaho po ng MWSS Regulatory Office. Binabantay po natin ang kanilang capex spending. Yung Manila Water ay from 2023 to 2025 ay gumastos na po sila ng 48.5 billion pesos. Yung Maynila naman ay gumastos ng 75 billion pesos. Ito po ay pinag-audit at pinag-investigate po ng MWSSRO na ginagawa natin. We are here to ensure that the two concessionaires are doing this project prudently and efficiently. Hindi po substandard ang proyekto at walang ghost project. Paano naman po titiyakin ng MWSS, attorney, na hindi masyadong mabigat yung magiging epekto nitong water rate hikes na ito sa mga low-income household, lalo na po tumataas naman po yung presyo rin po ng kuryente at yung mga pangunahing bilihin? Tama po yan. Ginawa po ng MWSSRO ay in-expand po namin ang Lifeline program. Ito po ay sa mga those who are qualified sa 4Ps at gumawa po kami na ngayon ng bagong agreement sa Social Housing Finance Corporation na for their beneficiaries to avail of the Enhanced Lifeline program. In-expand namin dati. Dati po kasi 10 cubic meters lang ang consumption for the Enhanced Lifeline. We were able to increase this to 20 cubic meters. So, ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, ang monthly water bill po nila ay mas mababa. Katulad po sa 10 cubic meters or less, sa Manila Water ay 95.64 centavos lang po. At those who are consuming 20 cubic meters, nasa 287.57 pesos lang po per month. Sa Maynila naman, ay ang water bill ng 10 cubic meters or less ay 152 pesos. Sa 20 cubic meters ay 379 pesos and 30 centavos. Basically, ang adjustment lang po sa dalawa, pag Enhanced Lifeline customer po kayo, ay inflationary adjustment lang po. Kaya po mas mababa po ang rate sa mga
enhanced lifeline po. So, ang kailangan lang po ng mga consumers na who want to avail of this program, kailangan po ay 4Ps po sila at mag-register po sila sa Manila Water at Maynilad. Base na rin po sa bilang ng 4Ps beneficiaries, attorney, meron po ba tayong figure kung o ilan po yung inaasahan nating makikinabang dito po sa enhanced lifeline program? Right now, we don't have the figures right now. Medyo mababa nga po ang nag-register. That's why we are taking this opportunity to encourage sa ating mga kababayan na mag-qualified po kayo, 4Ps po kayo, at kayo po ay nakatira po sa concession areas ng Manila Water at Maynilad, ay mag-register po kayo para po mag-avail po itong benepisyo na ito para po bumaba ang inyong water bill. Kasi ang layo ng diferensya, sa 20 cubic meter, nearly 50% ang water discounts nyo. Sa kabuuan naman, attorney, paano naman po minomonitor ng MWSS yung compliance o pagsunod po ng mga concessionaires sa kanilang service obligations, lalo na kung halimbawa may water interruption o reklamo kasabay po nung pagtaas nila ng singil sa tubig? Tama po yan. Ganyan po ang trabaho ng MWSS RO. Kami po ay minomonitor natin at magawa po na kami ng audit. Nag-random audit din po kami sa serbisyo ng Manila Water at Maynilad. At sisiguro namin sa publiko na dapat yung kalidad ng serbisyo nila ay dapat tapat sa kanilang tungkulin. At importante na protektado ang consumers' interest. Yan po ang pinakatrabaho po ng MWSSRO. Nandito po kami. Pag may mga complaints po sila, pwede po nilang i-escalate sa MWSSRO pag may hindi po nagpo-provide ng proper service ang Manila Water or Maynila. Pwede po nila kami i-contact sa aming Facebook or Twitter account. Attorney, meron ba tayong nakikitang dahilan sa 2026 upang magtaas pa yung singil po sa tubig? For the next tranche po, kasi ito po, lahat po ito ay based po ito sa rate rebasing na ginawa in 2022. Ginawa po natin, ipay natin ang increase, kaya ginawa natin 5 tranches po. Ito po ay a 4th tranche na po. At may isa pa pong 5th tranche for effective January 1, 2027. But it depends po bago nila makukuha yun. Kailangan po yung dalawa ay tuloy-tuloy po ang kanilang CAPEX rollout at ang kanilang performance. Pag hindi po sila mag-perform, the MWSSRO reserves the right na hindi po bibigay yung next tranche po nila. Bilang panghuli na lamang po, attorney, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga qualified sa Enhanced Lifeline Program na hindi pa po nag-e-enroll. Ang mensahe ko po sa kanila ay if they are 4Ps or they're part of socialized housing, ay pwede po silang mag-register sa Manila Water at Maynilad para po makakuha sila ng Enhanced Lifeline Program. Ito po ay up to 20 cubic meters ay pwede pong subsidize po ang kanilang rates. Monthly water bill nila ay nearly 50% ang kanilang discount. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Patrick T., Chief Regulator ng MWSS Regulatory Office. Thank you, sir.